Nagpangalan ng mag-asawang diskaya ng mga politikong nakatanggap umano ng kickback base umano sa dinala nilang ledger ng mga transaksyon sa Senado. Pero ang listahan, hindi pa raw kumpleto. Saksi si Darlene Cai. Mula sa kanilang compound sa Pasig, tumulak pabalik ng Senado ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya bago mag-alas 3 ng hapon kanina. Nakadetain si Curly sa Senado pero pinayagan siya ng Senate Blue Ribbon Committee na makauwi saglit para kunin ang ledger na dating binanggit ng mag-asawa na naglalaman ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko. Ang ledger na bit-bit ng mag-asawa pagbalik sa Senado, naglalaman umano ng impormasyon tungkol sa ibinigay nilang kickback sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang mga proyekto kontra baha. Nasa ledger umano ang mga pinangalanan ni Curly na 6 na dati at kasalukuyang kongresista at 2 dating DPWH officials. Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Nungdin Asisio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Nagbagit din si Curly ng mga petsa ng pagbibigay umano ng pera at kung sino ang tumanggap. Pero ilan lang daw ito sa listahan ng mga mambabatas. Kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. Para makumpleto ang listahan, susulat daw ulit si Senator Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee kay Senate President Tito Soto para muling payagang makauwi si Curly para kunin ang iba pang dokumento. Hinihinga namin ng reaksyon ang mga nabanggit ni Diskaya. Nasa parehong pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kaya tinanong na rin siya tungkol sa mga isiniwalat ni Curly. Mr. Chair, according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So I will have to match that with the projects if really it's true. No-show naman sa pagdinig ng Senado si dating House Speaker Martin Romualdez at 13 pang incumbent na kongresista na pinangalanan sa pagdinig. Sa isang liham sa komite, sinabi ni Speaker Bogie D na hindi sisipot ang mga mambabatas dahil haharap naman sila sa investigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure at baka raw malagay sa alanganin ang findings ng ICI. No-show din ang 6 na dating mambabatas kabilang si Zaldico. Kaya iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian ang pag-issue ng subpoena kay Ko para kung hindi pa rin daw sumipot, maaari nang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng komite sa Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Inusisa sa pagdinig ng Senado kanina ang mga flood control projects sa Cebu, maging ang pag-aproba sa isang high-end residential project. Saksi si Ian Cruz. Mahigit 1 linggo matapos rumagasa ang matinding pagbaha dahil sa bagyong Tino sa Canlaon City, Negros Oriental. May 7 pa ring hinahanap ayon sa PDRRMO, 21 kumpirmadong nasawi. Sa Talisay City, Cebu, patuloy ang clearing operation para linisin ang putik at debris. Kanina sa pagdinig ng Senado, inusisa ni Senadora Risa Ontiveros si DPWH Undersecretary Arthur Bisnar kaugnay sa mga flood control project sa Cebu. Nasa 50 billion pesos ang ginastos sa flood control projects sa Cebu in just the last 10 years, the last decade. Of that 50B, 26 billion pesos, higit kalahati, just in the last 3 years. The sheer volume of flood control projects supposedly in place to keep our people safe, bakit po umabot sa ganito? Despite yung ganito kalaking budget, dami ng flood control projects, ang nakikita po natin sa nangyari is ineffective po yung itong mga proyekto na ginawa sa Cebu. Sa mga naging testimonies na rin po dito, doon pa lang po makikita po natin na wala pong proyekto na talagang napondohan ng tama. Dahil po lahat po nabawasan na. May isusumiti raw na formal report si DPWH Secretary Vince Dizon
ukol sa mga proyekto sa Cebu. Isasaad daw rito ang mga rason kung bakit ganoon ang nangyari at ang mga solusyon dito. Ayon kay Bisnar, napabayaan umano ang mga nagawang master plan para sa flood control ng Cebu. Makakasingil ba ng danyos ang mga pamilyang namatayan o nasaktan o nawalan o nasiraan ng bahay sa palpak at substandard na infrastructure? As a personal opinion po, I think po meron po silang kinalaman at dapat po rin silang managot dito po sa nangyari sa Cebu. Pino na rin ni Senadora Ontiveros ang pag-aproba sa Monterrazas de Cebu. Sino po ba yung nagbulag-bulagan sa DNR at DNR-EMB para mag-grant yung environmental compliance certificate nito? Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang isisi po ng Monterrasa has gone through the whole process of EAA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. Hindi ko po matanggap na hindi nyo masagot sa nangyari at sa scale niya, sa tindi niya. By now, you should be gathering some answers. Hindi lang para sa publiko, pati para sa department ninyo. Wala pang pahayag ang Monterrazas, pero dati nang iginiit ng project lead engineer nitong si Slater Young na sustainable ang proyekto. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na makatutulong sa pagkolekta ng tubig ulan. Ang bahagi naman ng Baler Kasiguran Road sa Dipakulaw, Aurora na winasak ng bagyong Uwan. In-inspection kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Riprap to, di ba? Yes. Walang bakal. Yes, walang bakal. So kailangan talaga, papagitan na natin, tataasan na natin. Pero hindi matukoy ni Dizon kung substandard ang proyekto na isinunod naman daw sa disenyo ng kalsada. Pinapacheck ko pa rin kay Yusek Lara sa mga engineers natin, pero confirm na wala talagang bakal kasi doon sa lumang design wala talagang bakal. Pero hindi lang ang nasirang bahagi ang nais niyang gawin sa loob ng 1 taon, kundi ang halos 1.5 kilometrong coastal road. Bukod sa pagkapatibay nitong kalsada, lalagyan din daw ito ng wave deflector para yung mga tumatamang alon ay babalik lamang sa dagat. Lalatagan din daw ito ng hexapad o yung tila ba malalaking mga jackstones para magpahina sa mga tumatamang alon. Bagong design na, may bakal na siya, matibay na bakal at bubuhusan na natin ang buo. Kasi ito, riprap lang to. So combination to ng bato tsaka ng simento. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.